Kasabay nun, umupo na si Mrs. Xing, at niyaya na niya ang bida na pumunta sa kanya dahil may papakita nga ito ng magandang video. Sa pagkakita niya sa video, nagulat naman si Chu Qing, dahil itong araw ang iskandal ni Mrs. Li at si Huang Kaishan. Pinagpawisan nga din ito, dahil may asim pang araw si Mrs. Li sa ganitong bagay. At sambit din niya, si Mrs. Li ay may taste din sa mga lalaki. Nagsalita naman rito si Mrs. Xing, ang sinaunang martial arts na sinanay ni Huang Kaishan ay pagmamay-ari ng pamilya Li, at ang dalawa ay magkasama na noon. Kasabay nun, nagtanong din ito sa ating bida, na kung may kailangan ba itong sabihin sa kanya. Sambit ni Chu Qing, ang kanyang kapatid, at ang iyong manugang, hindi ba siya nahuli ni Meng Zui? Sinabi ni Mrs. Xing sa ating bida, kailangan mong ayusin ng maayos ang mga bagay para sa kapatid mo, hindi siya aking manugang. Kung hindi, kung may mangyari sa kanya, maaari kong ayusin ang kasal ni na Xing Tao at Tang Ziyan. Nagtanong naman rito si Chu Qing, na kung tama ang alaala niya, sinusuportahan mo ang pamilya Tang, kaya't sumasalungat ka rin sa pamilya Li, di ba? Sinagot naman siya ni Mrs. Xing na oo, tama lahat ang sinabi ng bida. Dagdag din ng ating bida, na alam ko na nang bumagsak ang Watcher tribe sa kamay ng pamilya Li, akala ko ang kaaway ay lahat ng tao sa Jinmen. Handa na siya para sa isang malaking laban, pero hindi ka naman kalaban. Saad naman ni Mrs. Xing, na pakiramdam ko ay nagiging mas malakas at mas tiwala ka. Ayaw mo bang malaman kung bakit ko pinili ang pamilyang Tang? Nagtanong naman ang ating bida, na kung ano nga raw ang ibig sabihin ni Mrs. Xing. Nagpaliwanag naman rito si Mrs. Xing, na dahil masyadong mahaba ang mga aral ng Quantian Sect, binalaan ko sila na hindi lamang sila lumampas sa hangganan, kundi nakipagsabuatan din sila sa pamilya Li kasama ang kanilang olguro. Sinabi naman ni Chu Qing, na isang hayagang provokasyon. Pero ano ang silbi ng paglipol sa kanila? Sa pagkakaalam niya, ang mga puwersa ng depensa ng Jinmen ay nasa ilalim ng iyong utos. At ang City Defense Army ay isang legion na binubuo ng mga sundalo, at ang pamilya Ye, pamilya Li, at pamilya Tang ay hindi sapat upang harapin ang City Defense Army. Kasabay nun, nagtanong din ito, na bakit hindi mo ipagalaw ang Chenfang Army para puksain ang pamilya Li at ang Qunzhen Sect. Hindi ba't mas madali iyon? Sinagot naman siya ni Mrs. Xing, na wag nga raw ito na magsalita ng nonsense. Dahil ang sinaunang pamilya ng martial arts ay nasa ilalim ng kontrol ng Military Supervision Bureau, hindi ko sila maaaring lapasan. Bukod dito, kailangan ko pa ring magulat sa aking mga nakatataas. Hindi sila mag-aapruba ng walang wastong dahilan. Nagsalita din ang ating bida, na maaari mong ipagalaw ang regular na hukbo, hindi pa banggitin ang mga puwersang pangdepensa, at naniniwala rin raw siya. At sambit din niya, na binanggit mo lang ang mga dahilan kung bakit ka tumututol sa pamilya Li, pero hindi mo ipinaliwanag kung bakit ka sumusuporta sa pamilya Tang. Tumugon naman rito si Mrs. Xing, na magre-retiro rin ako balang araw, at nakita mo na ang anak ko. Hindi ko maiwasang mag-alala sa pagpasa ng pamilya Xing sa kanya. Sa mga sandaling iyon, natuklasan ko ang isang medyo kawili-wiling tao at sinubukan kong alamin kung talagang mahalaga ang pamilya Tang. Kasunod nun, bigla na lang tinaas ni Chu Qing ang kanyang daliri, na pagkatapos ay maaari ka nang lumingon at umalis. Bagamat hindi gaanong matalas ang mga kilay ni Mrs. Ye at hindi gaanong mabangis ang kanyang mga kamay, siya ay mas malakas kaysa kay Mrs. Tang. Ngumisi naman na nagsaad si Mrs. Xing, na hindi ba dahil binaba ni Mrs. Tang kaya ka nagbitaw ng ilang salita sa kanya. At nagtanong din ito, na kung totoo bang binababa mo siya. Sa kabilang banda, bigla na lamang nagdilim ang pagmumukha ng ating bida, dahil nag-imbestiga nga raw si Mrs. Xing sa kanyang mga pinaggagawa. Kasabay nun, naging seryoso naman rito ang ating bida, na seryoso nga raw siya sa lahat ng kanyang pinagsasabi sa kanya. Sinagot naman siya ni Mrs. Xing, na titignan nga raw niya na kung magagawa ng bida ang kanyang mga sinasabi. Kasunod nun, nagtanong din ito, na kung gusto ba nga raw ng bida na pag-usapan nila ang tungkol kay Tang Ziyan at sa kanya. Mahinaon naman na nagtanong si Chu Qing, iniimbestigahan mo ba ako dahil sa pagnanakaw ng iyong nakatakdang manugang? Sa pagkakaalam niya, mukhang mas maganda ang impresyon ni Mrs. Tang kay Li Yue. Kasunod nun, sarkastiko din na nagsalita rito si Mrs. Xing, ang layo ng pinuntahan ng bida para tulungan ang pamilya Ye,
at nagtanong din ito na ano bang balak ni Chu Qing sa lahat, dahil gusto niya si Ye Chenxi, pero mas mabuti ba si Tang Ziyan kaysa sa kanya? O gusto niya bang sakupin ang mundo sa pamamagitan ng pagsakop sa mga babae? Sa kabilang banda, wala na lamang nagawa rito si Chu Qing, kundi ang kimkimin na lamang ang kanyang galit, dahil wala naman magiging saysay kung magagalit siya sa kanya. Kasabay nun, seryoso naman na nagsaad si Chu Qing, na bakit niya sinasabi ang mga iyan sa kanya para lang ba maliitin ang pamilyang Ye. Sinabihan naman siya ni Mrs. Xing, ano ang kayang gawin ng pamilya mo? Mga ilegal na transaksyon, mga bar, mga beauty salon, KTV, lahat ito ay walang kwenta. Ang pagpili kung sino ay napakadali. Walang na lamang nagawa rito si Chu Qing, kundi ang sumang-ayon dahil may punto naman ang sinasabi ni Mrs. Xing sa kanya. Kasabay nun, nagtanong din ito sa kanya, na ano ang ibig sabihin ni Mrs. Xing sa lahat ng ito na sinasabi mo sa akin. Gusto mo bang palitan ko ang apelyido ko sa Family Tang? Sinagot naman siya ni Mrs. Xing, na may 2 puntong araw na mangyari. Una, hindi pa handa ang pamilya Tang, kaya hindi pa pwedeng bumagsak ng mabilis ang pamilya Ye. Huwag mo akong bigin, gumawa ka pa ng ilang hakbang laban sa pamilya Li. Pangalawa, kalimutan mo na, isang dahilan lang ang sapat. Seryoso naman na nagsaad si Chu Qing, na sabihin mo sa akin, paano kung sirain ng pamilya Ye ang pamilya Li? Magiging dismayado ka ba? Bukod pa rito, kung sakaling hindi sinasadyang malampasan ng pamilya Ye ang pamilya Tang, talagang magsisisi ka ba? Ngumisi naman rito si Mrs. Xing, na wag nga raw maging hangal ang bida sa kanyang pinagsasabi. Kasabay nun, nanghiram naman si Chu Qing, ng papel at ballpen dahil susulat nga raw ito kay Gungyo. Kasunod nun, binigay naman ni Chu Qing ang sinulatan niyang papel kay Mrs. Xing, at sinabihan niya rin ito na ibigay na ito sa kanya kapag nagkita sila. Sumang-ayon naman rito si Mrs. Xing, at nagtanong din ito na kung pwede bang tignan ang sinulat niya sa papel. Sumang-ayon naman ang ating bida na oo, walang problema. Dagdag din ng ating bida, habang ito ay papaalis na, tandaan nga raw ni Mrs. Xing na ipasa ang liham na ito. Kung ako'y mapapas lang, wala nang magiging bayaw ang iyong anak. Nagtanong naman rito si Mrs. Xing, na ano nga raw ang plano ng bida sa susunod. Sinabi lamang ni Chu Qing, ang langit ng araw ang bahala sa kanya. Sambit din ni Mrs. Xing, na bata pang araw ang bida, at hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Kung mapas lang ang kapatid mo dahil kay Meng Zui, maaari kong ipakasal si Xing Tao kay Tang Ziyan. Wala itong kinalaman sa ating kasunduan. Pinagpawisan naman rito si Chu Qing, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip, na alam ng babaeng ito na iniiwasan ko si Meng Zui, tiyak na sinadya niya ito, bakit pa niya kailangang banggitin siya, at makikita din sa eksena si Mrs. Xing, na tuwang-tuwa sa reaksyon ng bida. At sambit din nito sa kanyang isip, ang pangalawang punto ay ikaw ang paborito ko. Habang mas malawak ang itinataas natin na lambat, mas marami tayong nahuhuling isda. Alam ko kung paano pumili ng pinakamahusay. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, mapupunta na ang eksena kay Ye Chenxi at sa ating bida, habang napapasabi na lamang ito sa kanyang isip, na kung buhay pa si Huang Kaishan, magiging delikado ito para kay Ye Chenxi, at kung gusto niyang alisin si Huang Kaishan, kailangan niyang makuha ang ilang bagay muna. Kasabay nun, niyaya na niya si Ye Chenxi na pumunta ng araw sila sa Zhejian Auction House, para mapuntahan si Jai Yu. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa Zhejian Auction House. Sa pagdating ni Chu Qing sa Zhejian Auction House, bigla na lamang siyang niyakap ni Jai Yu ng mahigpit. At naiiyak nga itong nagsaad, dahil akala niya ay napaslang na ang ating bida sa pamilya ng Li. Naiinis naman na tinutulak ni Chu Qing si Jai Yu, dahil nakakadiri nga raw ang ginagawa ni Jai Yu sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, umupo na sila para makapag-usap. Nagsalita naman rito si Jai Yu, na may pangungutya sa bida, na narinig niya na si Li Yuwei ay nagkakakabaon ng sarili niyang libingan. Ang galing mo, ang mga dakilang babae ay hindi nagbabalik ng utang na loob agad-agad, tunay kang babae, hinahangaan niyang araw ang bida. Nagtimpi naman rito ang ating bida, dahil totoo naman na babaero siya. Nagtanong din si Jai Yu, dumating ka ba dito para humingi ng tulong ko? Sa usaping tauhan, hindi niya matutulungan ang bida, pero makakapagbigay siya ng suporta sa pinansyal.
Sabihin mo kung ano ang kailangan mo, at gagawin ko ang aking makakaya upang suportahan ka. Dagdag din niya, na sino nga raw nagpaganda sa bida ng ganito. Tunay nga raw silang pinarangalan. Sa mga narinig ng bida, bigla niya na lamang naibuga ang iniinom niyang kape sa pagmumukha ni Jiayu. Kasabay nun, pinunasan ni Chu Qing ang pagmumukha ni Jiayu, dahil nabigla lamang ito sa kanyang narinig. Kasunod din nun, nagsalita naman ito ng kanyang kailangan, na isang finest jade materials at isang special spirit materials. Kasabay nun, agad-agad naman nitong binayaran ni Chu Qing. Nagalit naman rito si Jiayu, dahil kakasabi pa lamang niya na susuportahan niya nga raw ito sa pinansyal na gastusin. Sinabihan naman siya ni Chu Qing, na parang magkapatid na nga raw sila, kaya walang dahilan para magplano ng masama, at hindi niya nga raw pagsasamantalahan ang iba. Kasabay nun, nilabas na niya ang kanyang discussing mask para isuot ito, at nagpaalam na din ito kay Jiayu na aalis na nga raw sila. Nagsalita naman rito si Jiayu, na wag nga raw mapapaslang ang bida, at mag-iingat ito. Kinawayan lamang siya ni Chu Qing, na wag nga raw ito mag-alala sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, tumingin naman ng masama si Ye Chenxi kay Jiayu. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa kotse habang nagmamaneho ang ating bida. Kasunod nun, nagsalita naman rito si Ye Chenxi, binabawi niya na ang sinabi ko kanina. Noong panahong iyon, hiningi ko sa iyo na ibigay mo sa akin ang buong Jinmen. Kung makalampas tayo sa krisis na ito, pakakasalan kita. Nagulat naman rito ang ating bida, at sabay hawak nga nito sa ulo ni Ye Chenxi, at nangako din ang ating bida, na gagawin niya siyang Mrs. Chu at sisiguraduhin niyang magiging masaya siya habang buhay. Nagtanong naman rito si Ye Chenxi, na kung gaano kakumpiyansa ang bida sa kanyang sinasabi. Seryoso naman na nagsaad si Chu Qing, sa loob ng 3 araw papatayin niya nga raw si Huang Kaishan. Maya-maya pa, mapupunta na ang eksena sa kumpanya nila Chu Qing, na kung saan gumawa sila ng pills. Nagulat naman rito si Ye Chenxi, dahil ang hawak ng bida ay isang dragon scale, kasabay nun, binigay niya ito kay Ye Chenxi para ito ay masubukan niya. Lumabas naman ang napakalakas na aura sa paligid ni Ye Chenxi, katunayan na napakalakas nito. Guminhawa naman ang pakiramdam rito ni Ye Chenxi dahil sa nakaka-relax nito sa katawan. Kasabay nun, binigay na ni Ye Chenxi ang dragon scale sa bida, at kasabay nun, nagtanong naman rito si Chu Qing na kung umiiral pa ang mga dragon sa mundong ito. Sumang-ayon naman rito si Ye Chenxi na oo, at nagtanong din ito, na kung saan nga ba talaga nagmula itong kaliskis ng dragon. Kinumpirma rin ito ng aking ina, kahit na hindi ko pa ito nakita, naniniwala akong umiiral ito. Kasunod nun, winasak ni Chu Qing ang dragon scale sa kanyang kamay, at nagsaad nga ito ay hindi tunay na kaliskis ng dragon, jade lang ang ginamit niya para gayahin ito. Gayunpaman, tunay ang mga dragon sa mundong ito. Masaya naman na nagsaad rito si Ye Chenxi, ang pekeng kaliskis ng dragon na ginawa mo ay mukhang katulad ng tunay. Siguradong karamihan sa mga tao ay hindi makakapansin ng pagkakaiba maliban na lang kung nakita na nila ang tunay. At nagtanong din ito, na hindi mo ba naiisip na kung ibebenta natin ito sa iba, makakakuha tayo ng malaking kita. Sinagot naman siya ni Chu Qing, hindi ba masyadong maingat si Mrs. Chu sa nitong mga araw na ito? Wala nang oras si Mrs. Chu para asikasuhin ang mga ganitong maliliit na bagay. Nagtanong naman rito si Ye Chenxi, na ano ang balak mong gawin sa pekeng kaliskis ng dragon na ito. Hindi naman sinagot ni Chu Qing ito, kaya nagtampo si Ye Chenxi sa kanya, at kasabay nun malungkot naman na nagsaad rito si Ye Chenxi, na gulong-gulo ang bahay nila, dahil nag-invest ang nanay niya ng pera sa Ye Pharmaceutical Company, at maraming tao sa pamilya ang nagrereklamo na pabaya siya. Hinawakan naman ni Chu Qing ang ulo ni Ye Chenxi, at sinabihan niya ito, na wag nga raw ito mag-alala sa kanyang ina dahil napakalakas nga raw ng kanyang ina at napakatatag. At nakiusap din ang ating bida, na tulungan niya nga raw siya na humingi ng pahintulot sa ating guro, minsan talaga siyang mahirap kausap. At nagsaad din ito, habang nagre-refine ito ng gamit, natawagan niya nga raw si Huanir dahil magpapatulong nga raw siya bukas ng hapon, at pupunta nga raw sila sa Yunjiang para pumili ng feng shui treasure spot. Nagtanong naman rito si Ye Chenxi, na kung saan nga raw sila pupunta. Sinagot naman siya ni Chu Qing sa may sementeryo nga raw sila pupunta.
Napawat na lamang rito si Ye Chenxi sa gulat. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, natapos na ang ating bida sa paggawa ng mga pills at paggawa ng artifact. Umalis na din ito para puntahan si Kia Wei, at nagsaad nga din ito habang paalis, na si Huang Kaishan ay nasa posisyon pa rin bilang pinuno ng Jinmen Military Reconnaissance Department, kaya hindi ko siya dapat maliitin, at kailangan kong hanapin si Kia Wei. Mapupunta na ang eksena kay Kia Wei habang busy nga itong gumawa ng pills, kasabay nun dumating na ang ating bida, at nagtanong nga ito, na kung nagtatrabaho ba ito ng maayos. Hindi naman sinagot nito ni Kia Wei, ngunit nagsaad lamang ito na kung kasama niya ang kanyang sidekick na si Ye Chenxi. Sinagot naman siya ni Chu Qing, na umalis na nga ito dahil may gagawin pa ito sa kanilang pamilyang Ye. Napangisi naman rito si Kia Wei, dahil makikita pa lamang sa kanyang pagmumukha na may balak itong masama sa ating bida. Kasabay nun, nagtanong naman rito si Kia Wei, na kung bakit nga raw nandito ang bida, at kung wala itong sasabihin na importante umalis ng araw ito. Nagtanong naman rito si Chu Qing, wala bang lunas para sa amnesia? Maaari mo ba akong turuan? Gagamitin ko ang aking batute kapalit ng iyong mga gusto. Sambit naman ni Kia Wei, na napakasensir mo. Ang iyong pamamaraan ay gamitin ang iyong aura upang selyuhan ang mga lason ng nakalimutang ilog at pagkatapos ay alisin ang mga ito sa pamamagitan ng panlabas na manipulasyon. Ang pamamaraang ito ay hindi kayang gamitin ng mga ordinaryong tao. Napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, ang babaeng ito, ay napakagaling. Karapat-dapat siyang maging estudyante sa pambansang unibersidad. At kasabay nun, nagsaad din ito, dapat mo man lang akong sabihan kung paano harapin ang mga lason ng Forgotten River. Huwag kalimutan, kaya kong kontrolin ang mga parasito, at ang katawan mo. Pag-alit naman na nagsaad rito si Kia Wei, na maaari akong maghanda ng antidote, pero magiging epektibo lamang ito kung inumin sa loob ng 10 minuto mula nang ma-accident. At kung gusto niya ito, hindi niya ito ibibigay sa kanya kahit mapaslang pa siya. Ngunit hindi naman pinansin ni Chu Qing ang sinasabi ni Kia Wei, kaya nagpagawa nga ito ng 2 pills, at papayagan niya nga raw ito sa lahat, ngunit ang hindi niya mapapayagan ang umalis ito. Nag-isip naman rito si Kia Wei, na ano nga raw ang hihilingin niya. Ngunit niyaya ang ating bida na sumama nga ito sa kanya para gawin ang nais nito, nagtataka naman sumang-ayon rito ang ating bida. Habang si Kia Wei, ngumisi na lamang dahil may balak nga itong gawin sa ating bida. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita sila rito na gumagawa ng gamot, habang si Kia Wei ay hawak ang nakakalason na kemikal. Kasabay nun, nagtanong naman rito si Chu Qing, na iyan ba ang antidote? Bakit parang palagi akong nilalapitan ng lason? Sinagot naman siya ni Kia Wei, na hindi mo alam ang terminong, labanan ang apoy ng apoy. Kung hindi mo alam, tumahimik ka na lang. At kasabay nun, bigla na lamang naging seryoso rito si Kia Wei, kaya sa hindi inaasahang pangyayari, bigla niya na lamang binasag ang hawak niyang kemikal sa kanyang kamay. Kasabay nun, nagkaroon naman rito ng napakalakas na usok na kayang patulugin ang isang tao na makalanghap nito. Habang si Kia Wei, ay naghanda na para rito, at sabay litaw nga nito ng gamot para hindi ito makatulog, at tinasak na niya ang gamot sa kanyang braso para hindi ito mawalan ng malay. At habang ang ating bida ay nalaman niya ang usok na ito ay isang uri ng gas para mapatulog ang isang tao, at sambit din nito sa kanyang isip, habang nawawalan na ito ng malay, na sobrang pabeya niya. Hindi niya akalain na mahuhulog siya sa kamay ng isang babaeng hindi man lang marunong ng martial arts. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, tuluyan nang nawalan ng malay si Chu Qing, kaya ginawa ni Kia Wei ito na pagkakataon para makuha ang antidote sa dugo ng bida, para mawala na ang sumpa na binigay ng bida sa kanya. Natuwa naman rito si Kia Wei, habang pinagmamasdan ang dugo ng bida, na sa wakas nagtagumpay nga raw siya sa kanyang pinaplano. Maya-maya pa, nagtagumpay na si Kia Wei sa paggawa ng antidote, at kasabay nun, dali-dali niya itong ininom. Guminhawa naman ang pakiramdam ni Kia Wei, at natutuwa din ito, dahil malaya ng araw siya sa sumpa ng bida sa kanya. Kasunod nun, tumingin naman ito sa ating bida, at nagsaad din ito, na aasikasuhin niya na munang araw ito. Kasabay nun, dinala niya ang bida sa kama, dahil titikman niya muna ito bago iwan. At nagdilim din ang pagmumukha ni Kia Wei,
Dahil gusto niya nga raw muna masapak ang bida sa pagmumukha, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang itong huminto at namula, dahil sa ang hot nga raw ng bida, na parang yung gumagawa ng recap nito ngayon. Kasabay nun, bigla na lamang nag-init rito si Kia Wei, at naging wet na nga raw ang kanyang kwebo sa pananabik niya sa batuta ng ating bida, kaya sa ganun, dali-dali nga itong pumatong sa ating bida para matikman na ito. At sabay halik nga nito ng napakasarap, at dali-dali niya rin hinubat ang damit ni Chuching, at habang ginagawa niya ito, sinasabihan niya ang ating bida, na magbabayad nga ito sa kanyang pinaggagawa niya sa kanya, ngunit sa pagkakita pa lamang niya sa katawan ng bida, bigla na lamang itong nahiya, ngunit nilakasan niya ang kanyang loob para makascore ito, kaya ayon na nga, masarap na araw na naman sa ating bida.